bagong James Santos' channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang mapapanood ninyo ngayon ay pasasalamat sa Apalit Pampanga Convention Center. Halina at atin ang panoorin. Opo, ang tanong po natin, kailan dapat kapuotan, ihandog at maiwala ang buhay upang magkabuhay na walang hanggan ayon sa Biblia? Kailan yung tiempo, mga kapatid, na yung buhay natin, ihandog natin sa Diyos. Ihanda nating maiwala yung buhay dahil kay Kristo, dahil sa Ebanghelyo, ihandog natin yung buhay, handa tayong maiwala yung ating buhay dahil kay Kristo, dahil sa Ebanghelyo. Kailan yun? Basahin natin ang 12:1 ng Ecclesiastes. Alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Sa buhay, mga kapatid, mayroong tinatawag masasamang araw. Na vida en que se llama Osmaos días. En la vida, aquí en la tierra, hay días que se llama en la Biblia o en la Biblia que los días malos. Antes de los días malos, la palabra de Dios dice, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. En portugués it says, lembrate também do teu Criador nos dias da tua mocidade. In English it says, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. The Bible tells us that we must start offering our lives, tantamount also of hating our own lives, or tantamount also of losing our own life for the sake of Christ and the gospel, starting from the days of our youth. Mga kapatid, ang pinakamagandang tiempo na gugulin ang buhay, ihandog ang buhay, o wag mahalin ang buhay dahil kay Kristo at sa Ebanghelyo. Ang pinakamagandang tiempo sa pagsasakatuparan nito ay sa kaarawan ng iyong kabataan. Alalahanin mo ang mailalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Yan ang sabi ng Biblia.
ang pinakamagandang tiempo yung umpisahan mo, bata ka pa. Kaya yung mga dumadalo ngayon, na mga bata, mga binata, dalaga, mas maganda ngayon, umpisahan na ninyo. Para sa 1,000 taon darating, may pwesto kayo sa kaharian ni Kristo. Hindi kayo dapat mag-intay na kayo kung kailan kayo matanda, wala na kayong magagawa. Parang ako, marami akong gusto pang gawin kung ipahintulot ng Diyos. Pero minsan limitado na yung lakas ko. Noong una akong pumunta rito sa Brazil, ang exposition namin, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi, 14 na oras na exposition. Halos 12 oras, 10 oras ako nakatayo. Tapos, mga 4 na oras akong nakaupo, kausap ko yung mga tao. Unang-unang narinig nila ang programang Ang Dating Daan, napakaraming interesado. 8 oras, 10 oras ang eksposisyon, nakatayo ako. Ngayon, 3 oras lang, pagod na ako 10 taon lang naman mahigit ang lumipas. Darating kasi yung araw na maano ka, yung gusto pa ng katawan mo, gusto mo pa, ayaw na ng katawan mo. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. May darating na masasamang araw. Vendrá los días malos. Por eso, la palabra es, acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. En portugués, lembrate também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Vem dos anos que, mesmo que você sabe que servir a Deus é muito importante, seus lábios, o seu pensamento, seu sentimento vai dizer, não tenho prazer neles, não tenho prazer, porque está cansado, está agora com muitos preocupações no corpo, não pode mais trabalhar, não pode mais labor intenso possível. Por isso, irmãos, os dias mais apropriados para oferecer nossas vidas para servir Cristo e seu Evangelho nos dias da tua mocidade, dias de tu juventud, sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Nag-aanyaya ako mga kabataan, Wala naman kayong pupuntahang Alam nyo na ang aral ng Diyos mga kabataan, binata't dalaga sa iglesia. Alam nyo naman ang buhay, matatapos yan Alam nyo naman, tatanda rin kayo kung loloobin ng Panginoon. Pero, mas magandang mag-umpisa na kayo ngayon. Mag-aral kayo ng Biblia, mabuhay kayo sa utos, kasi yung utos, yun ang riles. 2:10 ng Efeso, nakasulat, ay kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Alam nyo, bago ipinorma yung tren, nilagay muna yung riles. Hindi pwedeng nauuna yung tren sa riles. Kailangan meron munang riles bago tren. Kasi hindi mo matetesting yung tren kung walang riles. Tayo, bago tayo nilalang ng Diyos, inihanda niya muna yung lalakaran nating mabubuting gawa.
Nilalang tayo kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Nauna na sa atin ang mga salita, aral, mabubuting gawang itinuturo ng Diyos. Bago tayo ipanganak, ando na yon. Yun ang inihanda ng Diyos para lakaran natin. At pag yun ang nilalakaran natin, ang ating buhay magiging buhay na mabuti. Bakit? Sabi nga ng Biblia, ang mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama't ina, siyang unang utos na may pangako na upang yumaon kang mabuti at mabuhay na malaon sa lupa. Mata nyo? Kaya tayo, yung buhay natin, sislus. Ano yan lapat yan sa utos At bawa, nabubuhay ka na nagtitiis. Utos yung magtiis Alang-alang sa Diyos, alang-alang sa kapatid, alang-alang sa utos. Tinitiis mo yung kapatid mo na parang naagrabyado ka o kaya parang nagtitake advantage, nagtitiis ka. Hanggang matitiis mo, tiisin mo. Yung mga dalamhati na yon, yung mga pighati na yon, dahil sa nagtitiis ka, nagpapatibay sa iyong kaluluwa yon at saka sa katawan mo. Alam nyo, bawal sa atin ang magdalamhati. Kaya ang sabi sa Biblia, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Yung lagi kang nababalisa, masama yun Pero kung ang balisa, manggagaling sa pagsunod sa utos ng Diyos, maganda yun. Nandun sa libro ng Kawikaan yun na ang kapanglawan ng puso, merong ganung talata, nakalimutan ko na lang Yung kapanglawan ng puso, nakakabuti yun Merong ibang parte na yung kapanglawan ng puso, nagpapasakit yon. Pero kung ang kapanglawan ng puso naman ay ginagamit mo, tinitiis mo dahil sa pag-ibig mo sa kapatid, sa kapwa, sa asawa. Alam mo kasi mismo ang asawa mo, marami kang titiisin sa asawa mo Diba? Lalo na kung asawa mo daldalera, magtitiis ka talaga O kaya ang asawa mo magagalitin, o kaya ang asawa mo masyadong istrikto, o kaya ang asawa mo, kung kasama mo sa buhay mga makasarili, makakasama yung mga kapanglawan yung mga. Pero pagka yun ay ginagawa mo dahil sa utos, basahin natin yung 15:13 ng Kawikaan, sislus. Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha, ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. Nakakabagbag ng diwa yung kapanglawan ng puso. Pero merong magandang epekto yan kung ginagawa mo yan ng dahil sa utos. No? May talatang nagsasabi na nakalimutan ko lang Ayan, 7:3 ng Ecclesiastes. Kapanglawan ay maigi kaysa pagtawa, sapagkat sa kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso. Kita mo? Hindi ba parang yan dalawa na yan ay magkakontra, sis Luz? Opo. Yung nasabi sa Kawikaan, saka yung nasabi sa Ecclesiastes. Pero isa lang ang sumulat niyan, si Solomon lang. Para maintindihan mo yan, dapat maintindihan mo na sumusulat ay sa pagkasi ng Espiritu Santo. Kung ang kapanglawan ay dulot ng mga marami kang alalahanin sa buhay, marami kang problema, kung sa buhay na ito, masama yun. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong magmabalisa sa anumang bagay. Pero pagka ang kapanglawan nagdudulot o nanggagaling sa minsan dahil nagtitiis ka para wala na lang away, tinitiis mo na yung asawa mo, tinitiis mo na yung mga pagkukulang ng anak mo, tinitiis mo na yung pagkukulang ng kapatid mo.
Sabi naman ng Biblia, kapanglawan maigi kaysa pagtawa, sapagkat sa kapanglawan ng mukha, sumasaya ang puso. Pero palang ganong adverse effect, ano? Islos. Naintindihan mo ibig ko sabihin? Opo, Brad Eli, meron parang ganoong epekto na yung kapanglawan ay makakabuti. Hindi palaging yung kapanglawan ay nakakasama para sa kalusugan. Tunayan yan na kung minsan yung kapanglawan hindi naman nakakasama pagsusunod ka sa utos, para patunayan niya yung 5:1 ng Roma, basahin natin. Yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. 3. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Nanala lamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan, at ang katiyagaan ng pagpapatunay, at ang pagpapatunay ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi Ang liwanag, ano, kapatid na Luz? Nagagalaki ka tayo sa ating kapighatian, sabi ni Pablo. Masama yung napipighati palagi dahil magkakasakit ka pag puro pighati. Halimbawa, pighati doon sa panluloko sa iyo ng kapwa, pighati doon sa nila, yung asawa mo tinuturotot ka. Mga kapighatian yan eh. Pero kung dahil sa utos na susunod ka sa utos, nalalaman natin ang kapighatian gumagawa ng katiyagaan. Ang katiyagaan gumagawa ng pagpapatunay, ang pagpapatunay ng pag-asa. Ang pag-asa hindi humihiya. Biro mo yun, ano? Napakadakilang aral nito, no? Kung hindi mo naintindihan, parang magkakontra eh. Oh? Na masama yung kapighatian. Tama yun. Kung ang pinanggagalingan ng kapighatian, mga bagay ng buhay na walang kinalaman sa Diyos. Pero kung ang kapighatian mo, na mararanasan mo, ay nanggagaling sa pagsunod mo sa utos, magandang kapighatian yun, susunod. Opo, ganun pala po yan, Brad Eli. Pagka ang kapighatian, bunga ng pagsunod mo sa utos, hindi makakasama sa iyo yun. Hindi kagaya nung ibang kapighatian, ang iisip ng mga tao, basta napipighati, nakakasama sa kalusugan. Pero hindi pala ganun lahat ng kapighatian. Pag magmumula yun sa pagsunod mo sa utos, kung nalulungkot ka, umiiyak ka, napipighati ka, dahil sa pagsunod mo sa utos, sa pagtitiis mo, makakapagpahaba pa pala ng buhay mo yun, makakabuti pa sa'yo. Yun po pala, Brad Eli, hindi lahat ng kapighatian. Oo, hindi lahat ng kapighatian o hindi lahat ng kapanglawan, hindi lahat ng sama ng kalooban makakasama. Pagka nagkakasama ka ng kalooban, tinitiis mo, o kapighatian, tinitiis mo. Dahil sa makasunod ka sa utos ng Diyos, iba ang after effect nun, beneficial to health yun. Amen. Opo. Parang yung nabasa kong isang medical info, no? Yung stress, masama yun. No? Stress, masama yun. Maring mag-cause yun ng maraming sakit. Sakit sa puso, cardiovascular diseases, etc. Pero merong ulat na ang stress nakakabuti sa puso. Parang magkakontra, no? Yung isa nakakasakit sa puso, yung isang stress. Pero merong stress nakakabuti sa puso. Kasi, kung wala ka ng stress, parang ganito yun no? Halimbawa, hindi ka napapagod, lagi ka relax. Pati muscles mo, pati mga cardiovascular system ng katawan mo, laging relax. Pagka ngayon biglang-bigla nagdating ang excitement o biglang-bigla hindi ka sanay, nagdumating ang parang nabigla ka, pwede kang atakihin nun Kasi di ka sanay Pero kung lagi ka merong nai-stress ka, hindi naman nananatili. Basta may dumadating, nai-stress ka, parang nabibigla ka,
nasanay ka ron, nakakabuti yun eh. Parang, ano lang yun, Sis Luz, yung parang, halimbawa, sanay kang maglakad, sanay kang tumalon, sanay kang tumakbo, halimbawa, may nagkasunog, gagamitin mo ngayon yung pagtakbo mo, hindi makakasama dahil may sunog eh. Pero kung hindi ka tumatakbo, lagi kang nakaupo, lagi kang relax, tapos biglang nagkasunog bigla kang matatakot, tatakbo ka, maaari kang atakihin sa puso nun eh. Nakuha mo punto ko? Opo, Brother Eli. Kailangan po kung minsan yung mga ganong pangyayari para masanay ka at maihanda ka dun sa mga emergencies, gaya ng sinasabi pa nga po ninyo. Parang ganun din. Yun yung sinasabi mo na yung tula ni Baltasar. Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Opo. Sa bait at ngunit sa hatol ay salat. Pero kagaya nung ang halamang Para ng halaman lumaki sa... parang ang halamang. Hindi ko nakalimutan ko na Para ng halamang. Pakilagay nga natin. Yung para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy malalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuwa'y maniig. Yun. Pag ang puso laging sa tuwa na lang naniniig, laging masaya, laging relax, laging walang problema. Para lang yung halamang lumaki sa tubig, dahoy na lalanta, munting di madilig. Pero kung halimbawa, sanay ka, wala kang problema. Yun din yung sinasabi ng siyensya. Basahin natin ito. Ayan. In addition, there are various health benefits with a little bit of stress. Researchers believe that some stress can help to fortify the immune system. For instance, stress can improve how your heart works and protect your body from infection. In one study, individuals who experienced moderate levels of stress before surgery were able to recover faster than individuals who had low or high levels. Kita mo? Merong stress nakakasama, pero merong stress nakakabuti. Di ba? Ganon din yung sinasabi sa Biblia. May kapighatian, may mga pagtitiisan ka na masama. O meron ka mga alalahanin, mga preoccupation sa buhay, maaaring makasama yan. Kaya binawal ng Diyos yun Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Pero kung halimbawa ang kabalisahan mo, ang iyong stress, ang iyong kapighatian, manggagaling sa pagsunod mo sa utos, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat para i-moderate yung katawan mo na makayanan mo yan. Ay, tinya mo, Brother Roland? Opo, kapatid na Eli, awa po ng Diyos na itong mga kapighatian, kapanglawan, stress, na parang tila po masama sa iba, pero dahil sa pagsunod sa utos, dahil sa pagtupad mo sa kalooban po ng Diyos, hindi po pala dapat ariing masama yun, kundi ikabubuti po yun May Diyos na gagawa sa iyo para yung mga stress na yon, ikabuti mo, yung kapanglawan na yon, ikaayos ng pananampalataya mo, at yung lahat ng mga kapighatian na dumarating, gaya po ng sinabi ni Pablo sa Roma 5:1 hanggang 5 po, kapatid na Eli, na yung kapighatian. Kaya, alam nyo mga kapatid, yung paggamit sa buhay, mas maganda, mas mabata ka pa, ihandog mo na ang buhay mo Ihandog mo ang buhay, ipaglingkod ang yaman. Nung marinig ni Lolita Hison yun, tutol siya. Sabi ko nga, hindi naman ako gumawa ng awit na yan, si kapatid na Perez. At saka, ipaglingkod ang yaman, ako meron akong yaman. Hindi naman pera. Akala niya, pag sinabing yaman, pera. Meron ka namang yaman na, magandang boses, kayamanan yun. Malakas na katawan, kayamanan yun. Di ba?
O yung maayos na kaisipan, kayamanan yun ng tao eh. Yung maliwanag na kaisipan, kayamanan yun. Kaya, kung ba, ipaglingkod ang yaman, hindi naman ibig sabihin pera kahulugan eh. Nung mabasa ni Lolita Hison masama raw yun, paglingkod ang yaman. Akala mo hihingin mo kayamanan niya. Kaya natisod yun dahil sa kanta na yan eh. Hanggang ngayon, iniingatan ko yung sulat ng kanyang anak na dalaga noon eh. Na, kaya po natitisod ang mama ko, sabi, kasi yung awit daw, ipaglingkod ang yaman. Ang ibig sabihin, parang kinukuha yung kayamanan niya sa kanya. Masama pala ako, utak niyang tao na yan eh. Yung salitang, ihandog mo ang buhay, ipaglingkod ang yaman. Kung ano man ang kayamanan mo, pwede mong ipaglingkod sa Diyos eh. Ang kayamanan mo, magandang boses, de sumama ka sa choir. Oh. Diba? Kung kayamanan mo, malakas na katawan, di mag-apply kang Blue Boys. Diba? Sis Luz, yung Blue Boys natin, malaki na gagawang... O, halimbawa, ang kayamanan mo malusog ka, kapatid na kabataan, umpisa mo na ngayon. Alalahanin mo ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan bago dumating yung masasamang araw. Yan ang sabi sa Biblia. Kaya yung pinakamagandang panahon na i-offer mo yung buhay mo, yung buhay mo na meron kasi Sis Luz, akin na ikang iahandog ang aking buhay sa Diyos. Bakit? Kasi aandap-andap na yung buhay niya. 3 hakbang na lang, patay na siya. Sa kanya iahandog na yun yung buhay niya. Ano pa magagawa mo? Buong buhay mo, ginugol mo na sa droga. Buong buhay mo, naglasing ka na at nagsisigarilyo ka na. Ngayong matatapos na buhay mo dahil wala nang lunas ang karamdaman mo. Ang diabetes mo 1,000 kilometers na ang sugar count mo, libo-libo na. Ngayon, saka mo sasabihin, ihandog mo na yung buhay mo. Eto yan. Basahin mo yung malaki Sis Luz, Kapitulo 1, versikulo 8. At pagka kayo'y nangaghahandog ng bulag na pinakahain, di kasamaan, at pagka kayo'y nangaghahandog ng pilay at may sakit, di kasamaan, iharap mo nga sa iyong tagapamahala, kalulugdan ka ba ganiya, o tatanggapin ba ganiya ang iyong pagkatao, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At ngayon isinasamo ko sa inyo, inyong dalanginin ang lingap ng Diyos, upang pagbiyayaan niya tayo. Ito'y nangyari sa inyong mga paraan. Tatanggapin ba niya ang pagkatao ng sino man sa inyo? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. O kung mayroon sana sa inyo na magsara ng mga pinto, upang huwag ninyong mga paningasan ang apoy sa aking dambana ng walang kabuluhan, hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ni tatanggap man ako ng handog sa inyong kamay. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan, at ng dalisay na handog, sapagkat... Diba? Ang galing-galing, Diba, nag-ahandog yung mga Israelita nung araw. Ang inihandog, bulag, kilay, may sakit. Kalulugdan baga ng saserdote nyo yan? Bawa, inilapit mo kay Aaron o kay Meses. Ang handog mo ba kay kilay na, puro galis pa, marami pang botlay, marami pang mga uud-uud sa katawan at ginagalis. Tanggapin kaya ni Meses at saka ni Aaron o ni Eleazar ang iyong handog, sabi ng Diyos? Tatanggapin kaya ng inyong tagapamahala, pati ang inyong pagkatao, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngayon, sinasamo ko sa inyo, inyong dalanginin ang lingap ng Diyos upang pagbiyayaan niya tayo, sabi ni Malakias. Ito'y nangyari sa inyong mga paraan. Dapat gawin mo sa paraan ng Diyos. Tatanggapin ba ganyan pagkatao ng sino man sa inyo?
Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, o kung mayroon sana sa inyo na magsara ng mga pinto upang wag mapaningasan ng apoy ng aking dambana na walang kabuluhan. Kung pwede lang na may magsasara ng pinto pagka ang magdadala ng handugin, mga may sakit, ang ihahandog na tupay, yung pinakapayat, yung sisipon-sipon, ang ihahandog mong baka para sa Diyos yung bakang maraming mga galis. Kung meron lang ikang magsasara ng pinto para wag makapasok sa dambana, dahil hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ni tatanggap man ako ng handog sa inyong kamay. Bakit? Sapagkat, sabi niya sa mga Hudyo, sa mga Israelita nung araw, mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil, paghahandugan ng kamangyang ang aking pangalan at dalisay na handog. Kung ayaw nyo na akong handugan ng dalisay na handog, meron pa rin maghahandog sa akin. Yung mga hintil, mag-uumpisa sa sikatan ng araw sa Pilipinas, hanggang sa nilulubugan niyaon, meron pa rin maghahandog ng maayos na handog. Kung ayaw nyo na akong handugan, mga Israelitang walang hiya. Ibig kong sabihin, mga kapatid, alam nyo, ang pinakamagandang ihandog natin ang ating buhay, kung kailan tayo malakas, walang sipon, walang sakit, walang problema, kaya lang mo ihandog ang buhay mo. Wala na, nakaratay ka na dahil sa droga, nakaratay ka na sa kasusugal, nagkasakit ka na sa bato, nagkasakit ka na sa baga, saka may emphysema ka na dahil sa kasisigarilyo. Saka mo ngayon sasabihin, Panginoon, handog ko po sa iyong buhay ko. Ewan ko kung tanggapin. Tanggapin kaya, Brad Roland? Hindi po, Kapatid Eli, yung malaking panahon ng buhay na ibinigay ng Diyos sa kanya na dapat sana po magamit sa pag-alaala at paglilingkod sa Diyos, na yung tiyempo na gusto ng Diyos maglingkod ka habang bata ka pa, mapaglingkuran mo sana siya, nagamit po sa walang kwentang pamumuhay, Kapatid Eli, kung kailan, hindi na po magagamit yung katawan niya, yung isip niya, yung pagkatao niya, saka ka po maglilingkod sa Diyos, magbabalik loob, ewan ko po, kung kalugod-lugod pa po sa Diyos yung magagawa. Masamang mga araw po kasi yung tawag niya ng Diyos, mga masamang Pero araw. yan, a-apply lang yan sa mga nakakilala ng katotohanan samantalang bata pa. Paano kung nakakilala kayo, patanda ka na talaga? Ikasani yun. Naintindihan mo ako, Sis Luz? Opo, Brad Eli. Pagka talagang halimbawa, bata ka pa, lumaki ka sa iglesia, anak ka dito sa iglesia, tapos hindi ka naglingkod sa Diyos, ginawa mo muna, sinamantala mo muna, kasi may mga ganun po talaga, nasaka na lang ako aanib. Gusto ko muna mag-asawa muna, pagtanda ko na, saka na lang ako aanib dyan, kasi maraming bawal dyan sa inyo Ayun, wala na pag ganun. Pero yung halimbawa, talagang ngayon lang nila narinig ang aral, ngayon lang nakarating sa kanila, itong aral na ipinapangaral natin, hindi po kasali yun. Talagang yun lang doon lang sila nakakilala, panahon na matanda na, tatanggapin ng Diyos yun. Pero yung mga nagsamantala... alam mo, opo. parang natutuwa nga ako, kapatid na Luzano. Opo. Pag kami nababautismoan dito, nabautismoan sa Peru, 95 anyos. May nabautismoan sa Argentina, 87 anyos. Pag ipinopost ng mga manggagawa, meron po nabautismoan dito, 95 years old. Sabi ko, nagtutuwa ako, no? Sabi ko, awa ng Diyos, nakahabol pa sila, no? Opo. No? Opo. Bagaman hindi sila nakapaglingkod nung kanilang kabataan, pero nakahabol pa sila sa paglilingkod sa Diyos. Salamat sa Diyos, maliligtas pa sila. Pero kung halimbawa, mula sa pagkabata mo, alam mo na yung aral, nagtetengang kawali ka, ayaw kang makinig, sinasayang mo panahon mo,
Kaya yung mga kabataan sa iglesia, tinatawagan ko kayo, mga kapatid na kabataan. Lalo na, mga bata pa kayo, nakakilala kayo ng aral. Huwag niyong sayangin ang panahon niyo. Kahit ano pang mangyari, mamamatay din ang tao. Pero katapusan ng buhay sa mundo. Kaya, ngayon pa lang, umpisahan nyo na mga kabataan, mag-aral kayo ng Biblia, tulungan nyo kami, mangaral, umakay sa kapatid. Ngayon pa lang, huwag kayong tatamad-tamad na ang gusto nyo lang ginagawa liliyad kayo ng liliyad para sa teatro. Mas maganda mag-aral ng Biblia. Hindi ko sinasabing masama yan, na yung magkanta, magliliyad, magsasayaw, pero merong mas maganda pa kayong magagawa kaysa riyan. Ang mas maraming kabataan ang mas gusto magsasayaw Mas maganda, ang mas maraming gawin nyo, yung mag-aral kayo ng salita ng Diyos, tumulong kayo sa ministeryo, makaakay sa kapatid, para yung mga manggagawa nating, mga dating manggagawa, mapalayas ko na sa Pilipinas, madala ko na rito. Napakaraming lugar dito, walang manggagawa, tape lang ang destino. Ang destino, DVD lang. Sana mag-aral na kayo mga kapatid na mga kabataan. Kasi yung sinasabi sa Biblia, ang pinakamagandang tiempo na ihandog natin ang ating buhay kung kailan tayo walang sakit, kung kailan tayo malakas, kung kailan maliwanag ang isip, kung kailan pwede ka pang tumalon, pwede ka pang tumakbo, pwede ka pang magsisigaw, yon. Magmanggagawa ka na kahit walang mic nung araw. Tuto lang si doktor Ko nung araw si doktor, nagkukwento ko rito kasi, sabi ko nung araw walang mic, walang sound system. Nagpupulong ako sa Pampanga, kahit kalahating kilometro, naririnig yung boses ko. Malakas ang boses ko nung ako. Walang mic, naririnig ako kalahating kilometro. Sumagot ba naman si Dr. Ted? Kasabi-sabi, nung araw po noon, ano pa yun? Sabi niya, wala pang masyadong telebisyon noon, wala pang masyadong mga radyo noon, o maingay. Loob ko, di sumasampalataya ito. Naintindihan mo ba ibig ko sabihin, Sis Luz? Opo, Brother Eli. Para, ayun nga, sabi nga po, hindi niya matanggap na ganong kalakas yung boses niyo noon. Na, totoo naman po yun Talagang nung si Brother Eli, nagte-texto siya sa Pampanga. Kasama, doon pa nga po sa may bukanan ba yun? O yung sa may ilalim ng poste si Brother Eli. Walang mang ilaw na mga ganyan. Doon lang sa ilalim ng poste ng Meralco. Talagang nagte-texto na siya doon. Naabutan po namin yon, pero mga 1980s na yata, 79, ganyan. Malinaw ang mata niya, ang lakas talaga ng boses niya. Totoo po yun, malakas ang boses ni kapatid na Elinor. Kaya lang daw naririnig ako at malakas ang boses ko dahil wala raw TV noon, wala raw radyo noon, wala raw mga traffic jams noon, wala raw maingay noon. Sabi ko, hindi sumasampalataya. Pero talagang totoo yun. Pag bata ka, malakas ang boses mo, malakas kang tumakbo, mabilis kang tumakbo, mabilis kang maglakad, malakas kang tumalon. Yung mga tiyempo na yun, mga kapatid, yun ang pinakamagandang tiyempo na ialay natin ang ating buhay dahil sa Panginoon. Kasi kung, halimbawa, ginugol mo yung mas maraming panahon sa buhay mo, sa kalayawan, sa mga bagay sa sanlibutan. Pagkatapos ngayong wala ka nang magagawa, saka ka, yun ang masaklap. Pero, kakaroon lang ng epekto yan kung dati ka nang nakakaalam samantalang bata ka. Pero hindi kasama dyan yung mga matatanda na ngayon lang nakaalam. Salamat nga sa Diyos, sa kabila ng matanda na sila, malapit ng pumanaw, nakakilala pa sila ng aral. Salamat sa Diyos. Lagi ko kapag nakakita ko ng notice na nabautismohan, 90 anyos, 85 anyos, may nabautismo, 80 anyos. Sabi ko, salamat sa Diyos.
nakahabol pa siya. Kumbaga doon sa biyaheng Bicol, umuusad-usad na, malapit ng tumulin, nakahabol pa siya. Ganon. Kaya mga kapatid, ang pinakatamang paraan ng paghahandog ng buhay, kung kailan yung pinakamaaga, kung kailan mo na narinig yung aral, umpisahan mo na, utos yun 12:1 Sislus na Roma. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. O iharap ang katawan sang haing buhay, hindi, iharap niyo ang katawan niyo isang haing lupaypay. Lupaypay, wala na magagawa, di na makakilos, tumatay na sa banig, umiihi na sa salawal. Hindi naman yun ang magandang paghandog ng buhay Ihandog ninyo ang inyong mga katawan, isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Iyon ang pinakamagaling na tiempo. At the prime of your life. At kung halimbawa, matanda ka nang nakaunawa, agad-agad mo nang gugulin ang buhay mo. Yan ang dapat nating makita. Agad-agad na. Kasi ang aral gano'n sa isjis ng Galacia. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Yung salitang samantalang tayo'y may pagkakataon. Pag meron ng pagkakataon, umpisahan mo na agad, kapatid, ihandog ang buhay mo sa Diyos at sa Ebanghelyo, kay Kristo at sa Ebanghelyo. Bakit? Halimbawa, matanda ka nang nakarinig ng aral, huwag ka nang magpaliban-liban pa. Matanda ka nang nakakilala ng katwiran, umpisahan mo na agad. Bakit? Sabi sa 9:4 ng kawikaan ng Ecclesiastes, sapagkat sa Kanya nanapisan sa lahat na may buhay ay may pag-asa, sapagkat ang buhay na aso ay maigi kaysa patay na leon. Ang buhay na aso, maigi kaysa patay na leon. Kaya, samantalang may buhay ka pa, hindi yung iahandog mo ang buhay mo sa Diyos pag naghihingalo ka na. Yung alam mong wala ka ng eskapatorya, wala ka ng ligtas. Kasi kung minsan, kung natatandaan mo, Sislus, yung lumapit nung nakaraang Sabado ba yun? Na kaya sila nagbabalik loob, may sakit na yung asawa. Opo. No? Opo, nung Sabado po. Natatandaan mo yun? Opo, Brad Eli, kaya sila nagbabalik kasi yung asawa niya may sakit na, stage 4, na parang cancer, kaya sila nagbabalik. Parang po, ako din dun Talang 8 taon yata silang tumigil, nagsugal, paano pinaggagawa. Yun ang nakakalungkot na marinig Kasi kung lupaypay ka na, parang, paano yun? Ganun ba ang pagmamahal sa Diyos? Ang iahandog mo sa Kanya, yung lupaypay na may sakit na baka, o bulag, o mamamatay na, yun ba iahandog mo sa Diyos? Hindi ganon ang talagang paghahandog. Ang buhay man natin ganon din. Pagka nakilala mo yung aral, bawa kahit matanda ka na, ngayon mo lang narinig, umpisahan mo na, hindi kung kailan ka na mamamatay ka na, lupaypay ka na, di ka na makakilos, at saka mo ngayon iahandog ang buhay mo sa Diyos. Hindi ganon. Ang Diyos ay napakadakila. Ang Diyos ay napakalaki. Ang Diyos ay He is a great God who deserves the best. Ang ating nakilalang Diyos ay ang pinakadakila sa lahat na umiiral, na
he deserves the best. Ano ba yung deserve sa Tagalog, Sis Ruth? Siyang karapat-dapat sa Dapat. kanya. Karapat-dapat sa kanya yung pinakamabuti. Karapat-dapat sa kanya. Siya ay worthy of the best of praises and services that a man can offer. Kaya doon sa punto na yon, habang may pagkakataon, mga kapatid, yung mga matatandang kagaya ko, may pagkakataon pa kayo kasi yung buhay na aso, mas mabuti kaysa patay na leon. Habang may buhay tayo, may pag-asa tayo. Habang meron tayong pag-asa, mga kapatid, pagbutihin natin. Bawa, kagaya yan. May nakikita akong matatanda, nakakadalo pa. Ay pagbutihin nyo, mga kapatid, malay mo, pati rayuma mo, gumaling. Malay mo kung yung puso mo lumakas pa pag nakita ng Diyos na talagang nakahanda kang gugulin mo na yung buhay mo dahil ngayon mo lang nakilala yung aral. Pero kung kailan ka mamamatay, saka mo gusto maglingkod sa Diyos, paano pa yun? Hindi ka na nga makalakad. Yan ang ibig kong sabihin. At yan ang mensahe ng ating paksa, mga kapatid. Na samantalang tayo may pagkakataon, gawin na natin yung dapat nating magawa. Kasi, ganito Sis Luzano, na-analyze ko sa Biblia, sa magitan ng aral, ang buhay, para manatili, ikabuhay mo sa batas o sa aral, sa utos. Mabuhay kang nagmamahal sa asawa. Kahit na yung asawa mo hindi na masyadong mabango. Mabuhay kang nag-aalaga ng anak sa pamamagitan ng aral. Mabuhay kang umiibig sa kapatid. Mabuhay kang dumadalo sa pagkakatipon. Mabuhay ka sa pagpapasalamat. Mabuhay ka sa utos. Sa madalit sabi, mabuhay kang nagtitiis ng kalikuan ng iba. Kahit napipighati ka, basta't nagtitiis ka. Mabuhay kang nagpaparaya sa kapatid, tinitiis mo ang kalikuan. Kung minsan nadadaya ka, tinitiis mo na rin. Mabuhay ka na nagmamalasakit ka sa gawain. Mabuhay ka na nananalangin bago kumain at matulog at pagkagising. Mabuhay ka na sumusunod sa lahat ng aral na naintindihan mo. Ay, hindi magkakabula yun. Totoo yun. Sapagkat ang Diyos na nagsalita ay hindi nagsisinungaling. Ang pagkatakot sa Panginoon, nagpapalaon ng mga kaarawan. Yan ang dapat nating maintindihan, mga kapatid. At pagka na-realize mo na nararagdagan ng panahon mo, matagal naghintay si Ana Merong 100 taong naghihintay si Ana doon sa templo. Pero kinasihan ng Diyos kasi meron siyang kahilingan sa puso na Diyos lang ang nakakaalam. Basahin mo yung 2:36 ng Lucas, Islo. At naroroon din naman si Ana na isang propetisa, anak na babae ni Panuel, sa angka ni Aser. Siya'y lubhang matanda na at may 7 taong nakisama sa kanyang asawa mula sa kanyang kadalagahan. At siya'y bao ng 84 na taon na hindi humihiwalay sa templo at sumasamba sa gabi at araw sa pamamagitan ng mga pag-aayuno at mga pagdaing. At pagdating niya sa oras ding yaon, siya'y nagpasalamat sa Diyos at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. At nang maganap Kita nyo mga kapatid, si Anang propetisa. 7 taon siyang may asawa na byuda. Tapos, byuda siya ng 84 na taon. 7 at saka 84, 91 years old yun, ano? Napakaaga niyang nabyuda. Pero palagay mo, nag-asawa siya 20 anyos. No? 20.
di 7 taon siyang may asawa, di 27. Tapos naghintay siya ng pagdating ni Kristo ng 84 na taon. 27 saka 84. 111 ba yun, Sis Luz? Opo, 111. Pero mo, mahigit 100 taon si Ana naghihintay ng pagdating ng Kristo. Nakita niya nang ipasok si Kristo sa templo. At gaya lang ni Simeon, sabi niya, Panginoon, papanawin mo ngayon ang lingkod mo sa kapayapaan, sabi. Sapagkat nakita na ng aking mata ang iyong pagliligtas. Nung mahawakan niya yung sanggol na si Jesus, ay masarap na tinanggap na ni Simeon na ang kanyang kamatayan. Panginoon, papanawin mo na ang iyong lingkod sa kapayapaan ayon sa iyong salita. Ganon din si Ana, nandun din si Ana noon. 87 anyos naghihintay si Ana. Hinahaba ng Diyos ang buhay niya. Nakita kasi ng Diyos na wala na siyang gustong gawin kundi maglingkod sa Diyos. Nag-aayuno, sumasamba sa Diyos, araw at gabi, at sa pananalangin. Yon. Pag ganyan ang magiging buhay natin, mga kapatid, ay naniniwala ako hahaba ang buhay ng kapatid. At mabubuhay ka ng maayos. Hindi ka mapapasama, hindi ka maililigaw ng mga anak mo para maging sakim, para maging matakaw ka sa pera o pakinabang, hindi ka maililigaw kahit sino pa. Pagka nabubuhay ka na ang iyong buhay, isinusunod mo sa utos. Tandaan niyo mga kapatid, ang buhay nakalapat sa utos. Kaya tayo nilalang dahil sa utos. Sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Pag yung utos na yun ang nilalakaran mo, nabubuhay ka sa pagmamahal sa asawa, mga anak, sa kapatid, sa gawain. Nabubuhay ka sa pagdalo. Nabubuhay ka sa pagtitiis sa kapatid, kahit na kuminsan agrabyado ka. Tinitiis mo ang kalikuan, nagpapadaya ka, hindi ka nagdidimanda. Nabubuhay ka sa iyong pagdalo sa pasalamat, pagdalo sa prayer meeting, sa lahat ng utos ng Diyos, umasa ka ng isang buhay na walang mabibigat na problema. Walang mabibigat na problema. Sana naunawaan nyo ang ating paksa ngayong araw na ito, mga kapatid. Magandang araw sa inyong lahat. Sana naintindihan nyo at magawa natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tayo manikluhod, mga kapatid. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Maganda ang lesson na ating napakinggan. Pagsunod sa utos at pagtitiis. Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ ay tumatawag sa tao na sumunod sa kanyang mga utos, hindi bilang pabigat, kundi bilang daan ng buhay. Ang pagsunod na ito ay dapat samahan ng pananampalataya, pag-ibig at katapatan, hindi pakitang tao kundi mula sa puso. Sa paglalakbay natin, hindi mawawala ang pagsubok at paghihirap. Ngulit ang isang tunay na Kristiyano ay nagtitiis hanggang wakas dahil alam niyang ang kanyang pinangahawakan ay hindi panandalian kundi walang hanggan. Magtiis lang tayo at makakamit natin ang buhay na walang hanggan. Kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, share, and comment. At maraming salamat sa inyong suporta upang manatiling buhay ang aking channel. Maraming salamat sa panonood.